Good day kapatid, ayan. For today's video ay gagawa po tayo ng isang request ng isa sa mga iniidolo po natin pagdating sa negosyo sa kainan. At ito ang request niyang ipagawa. Bali, isang kutsilyo na naka-customized design po siya pero kinuha lang po natin yan sa internet dahil gustong gusto ni bossing na ipagawa natin. Bali, inuuna po natin po pala dyan yung mga dark bago natin sinimulan yung mga light. Bale sa mga ganitong piyesa ay talagang kailangan po natin tiyagain yung mga detalye kasi mahirap pag minadali po natin yung mga ganitong piyesa kasi sobrang lilit ng detalye at kailangan din po natin i-take time. Bali late na rin po kami nagsimula this time. Nagsimula po kami this time ng 8 ng gabi at natapos na kami ng madaling araw ng 1 AM ng madaling araw at kung nakikita nyo naman po dyan ay talagang tinututukan natin yung bawat detalye. Siyempre mamaya interviewin natin tong si bossing natin about sa kanya negosyo, kung paano siya umangat dahil nakwento ni bossing natin ay nalugmok na rin po siya ng ilang beses pero tinayo niya ng tinayo hanggang sa mabuti yung kanyang pangarap. At ito habang nakikipagkwentuhan ako sa kanya ay tinanong ko sa kanya kung pwede ko ba siyang ma-interview at maabangan nyo mamaya yung mga tips ni bossing natin pagdating sa mga negosyo ng mga kainan or kahit sa ibang business ay baka may makuha po kayong tip. At kung nakikita nyo naman po dito ay ay sinisimulan po natin lahat yan sa dark colors bago tayo nagle-light colors. Napakahirap nitong mga ganitong pyesa kasi sobrang lilit ng detalye pero talagang tsinaga po natin para makuha natin yung gusto ni bossing at ito nag-break muna kami. At kung nakikita nyo naman po dyan ay talagang pinulido po natin yung bawat detalye at sobrang natutuwa naman po tong si bossing natin dahil sinatsaga po natin yung bawat detalye na pinapagawan ng ating bossing. At yan, bali naantok na pala si bossing dito sa part na to pero tiniis niya. Magdamag po siya nagtitiis dyan kasi kahit ikaw naman medyo matagal na nagpatato at bigla ka na lang din magpapatato ay talagang masakit. Bali last na tattoo ni bossing ay 2025 pa, ay 2005 pa mga kaibigan. Kaya talagang nandibago siya sa tusok ng needle at ito yung setup po natin. At syempre, interviewin na natin si bossing. Yo, what's up? Ayan, overtime na naman po tayo. Time check po tayo ngayon ay 12 o'clock ng gabi. Ayan, for today's video ay may interviewin tayong napakalupit sa lahat ng Parisan. Siya lang naman yung may-ari ng 12 branches ng Parisan dito sa ating lugar, Baguio City. At ito yung ginagawa natin, napakalupit. Nakikita niyo dyan? Ayan. So ayan, tutuloy natin yung pag-interview natin kay bossing habang ginagawa yung kanyang tattoo. Tara, let's go! So, ayan po no, boss. Bali, interviewin po natin tong si bossing natin habang nagtatattoo. At yan, ayaw niya pakita sa camera kaya ito, ganito na lang natin interviewin si bossing natin habang tinatatuan siya. Bali, tatanong lang naman natin sa kanya kung paano siya nag-grow kasi isa siya sa mga iniidolo ko pagdating sa mga negosyo like mga pagkain. Ayan, kaya na-inspire din ako siyang interviewin at yan. Bali, magpakilala ka muna, bossy. Yes, yes, ayan. Ako nga pala si Luis John Parisan. Yun, at isa din po ako sa tagahanga ni First Dibon sa pagtatuto. Salamat sa kanyang mga tato dahil talagang napaka-detalye at talaga namang pausay, no? Ipandita niyo naman sa ginawa niya sa aking butuan at kutsilyo. Yes, nagsimula nga po pala si Luis John Parisan sa isang maliit na kainan. Nagsimula ako nung way back 2015 or 16 sa Trampoville po tayo nagsimula. At nung natapos po ang pandemic, natapos nung dumating po ang pandemic, po ako napunta rito sa Maharlika. At doon na po nagsimula ang Luis John Parisan. Pero way back 2016-17, nagpaparis na po ako sa Trampoville. At makakamit yung mga nakakakilala sa akin na
kumakain dati sa Susan's Aliluga Hawon, diba? Yun ang kami sa Dracoville noon. At ang kasosugutan si Ate Susan. At saka mala si Brother Jess, yun. Pero nasa Amerika na kasi si Brother Jess. Until now si Ate Susan ba rin nakasama ko. Pa-social natin. Simula rin po ako sa scratch. So wala. So ano boss, matanong ko na rin bossing, paano kumbaga para sa mga kung paano ka nagsimula, kung paano mo siya inaral, ano ba yung mga mabibigay mong tips para para sa mga negosyo na gusto rin magsala sa based on my experience isang katulad ng isang kainan, no? Katulad nung sa akin, kailangan aralin mo siya mabuti. Bago mo siya gawin ang isang negosyo. At ang importante ay alam mong ibenta yung produkto na meron ka o isang pagkain na meron ka at hindi lang naman tayo nagtitinda dahil gusto natin kumita at gusto rin natin makatulong sa mga kapwa natin kasi galing din tayo sa wala na masukon din ako ng mahabang taon at yun, nagsikap lang ako basta huwag kang bibitaw sa mga pangarap na meron ka and mabit lang at masalimot ang buhay, no? So yun, basta kung ano yung pangarap mo, aralin mo lang. Kung ano yung negosyo na gusto mo, aralin mo siya bago mo siya gawin. And pag naaral mo mabuti at naaral mo na maayos at nakilala ka na, no? Mas madali na nga maging may benta or makilala ka. Ulad nung tayo nakilala sa Pushjod para sa Marlica, doon tayo nagsimula sa isang maliit na rahinan. At hanggang na dumami ang mga lahat. Opo, at yun, at least kahit pa paano yung pangarap ko na makatulong din sa mga kapwa ko na galing din sa wala. So, wala rin posible basta mangarap ka lang at siyempre, samahan mo ng pananalig sa Panginoong Diyos, yun ang puta. Hindi naman, huwag mawawala. Una ka number one. Yun lang. At, boss, tanong ko na rin. Bali, siyempre ako gusto ko rin magnegosyo ng mga ganyan. Kaya, bago ko siya pasukan, siyempre, kailangan ko rin magtanong sa mga, yung mga may experiences sa mga negosyo para at least sa ganun. Yung mga dating experience nila na nalugi, hindi na namin maranasan. Ano yung mga pwedeng tip na pwede mong maibigay sa akin? Yung katulad ng huwag ka agad magsimula ng malaki. Pwede ka naman magsimula ng katulad ko, no? Ako nagsimula ako, baka hindi kayo maniwala. Nagsimula ako ng walang kapital, no? Ang kapital ng ibang tao ang ginamit ko, no? Ang pinuhunan ko ay yung kakayahan ko lang. Kakayahan ko sa makapagluto ng mga pagkain na talagang ikanain, hindi naman po tayo sinagyayabang yung magugustuhan ng mga tao. So, doon na ulit simulan nila kasang ko lamang yung po. So, ayun, natapos na po tayo sa ating interview sa ating pinakamalupit na bossing natin. At ito, malapit na rin po natin matapos yung kanyang tattoo. At talagang nagustuhan niya yung pinagawa niyang tattoo. At sana naman ay may napulot din naman po kayong aral sa mga sinabi ni bossing po natin dahil ako, ang dami kong napulot na aral sa lahat ng sinabi niya. At talagang tuwang-tuwa ako sa mga nalaman ko at pwede kong apply yun sa aking sarili soon. At ito, natutuwa rin si bossing sa naging outcome ng kanyang tattoo dahil nakuha ko yung gusto niyang ipagawa at talagang tuwang-tuwa sa pinagawa ni bossing at maraming salamat. Ito po pala yung naging outcome ng ating ginawa. Maraming salamat po sa mga gusto mong patatu po dyan. Pwede niyo po akong i-message. Maraming salamat po.